Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan. Siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya. Subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng magic crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. Sa pagpapatuloy ng ating recap, naiinis si Rose at itinapon niya ang ating manggagamot na salamangkero sa kagubatan. Bago siya mahulog sa kagubatan, inactivate niya ang kanyang healing magic at matagumpay na lumapag sa lupa habang binabalutan ang kanyang katawan ng healing magic. Nakahinga siya ng maluwag dahil buhay pa siya, at nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng healing magic, ngunit naalala niya ang utos ni Rose at kung paano patayin ang hayop na Grand Grizzly. Biglang lumitaw ang Grand Grizzly mula sa likuran at nagpanik ang ating manggagamot na salamangkero at hinabol siya nito. Tumakbo si Usado patungo sa kabilang bahagi ng kagubatan. Naisip niyang hindi niya kaya na talunin ang Grand Grizzly na ganoong kalaki. Subalit naalala niya ang mahirap na pagsasanay ni Rose at nagdesisyon siyang lumaban, ngunit agad din siyang tumakas matapos makita ang dalawa pang Blue Grizzlies na humahabol sa kanya. Bago siya mahuli ay tumalon siya mula sa bangin at nahulog sa water spring, kaya nailigtas niya ang kanyang buhay at pagkatapos nun ay nagtago siya sa ilalim ng isang puno at naisip niya si Rose at kung gaano karami ang pagkain ang ibinigay nito sa kanya. Nagtataka na sana ay binigyan siya nito ng gamit para makapagsimula ng apoy para makatulog siya ng mahimbing sa kagubatan. Subalit kumain siya ng pagkain at nagdesisyong hatiin na lang ito sa isang araw at ipagpabukas na ang iba. Kinabukasan sinimula ni Usado na magtipon ng impormasyon tungkol sa Grand Grizzlies at sa kanilang mga tirahan. Nakarating siya malapit sa yungib kung saan nakakita siya ng marka ng kuko ng Grand Grizzly. Naniniwala na malapit ito, ngunit narinig niya ang isang tunog mula sa malapit na palumpong at umatras. Subalit ang tunog pala ay galing sa isang maliit na itim na kuneho na lumabas na sugatan mula sa mga palumpong. Ang ating manggagamot na salamangkero na si Usado, na may mabait na puso at hindi matiis ang makita ang iba na nasasaktan, agad tumungo dito at pinagaling ang sugatang binti nito gamit ang kanyang healing magic. Pagkatapos nun ay sinimulan siyang sundan ng itim na kuneho. Iniisip na mabait siyang tao kaso pinigilan siya ni Usado. Ipinaliwanag na hinahabol niya ang isang nakakatakot na halimaw at ayaw niyang madamay pa ito. Gayunpaman ay nagpumilit ang kuneho at hinabol siya at nakita ito ni Usado. Naisip niya kung makakatulong ang kuneho at nagdesisyon siyang tanungin ito tungkol sa lokasyon ng Grand Grizzly. Kaso nagulat siya matapos dalhin siya ng itim na kuneho sa lokasyon ng Grand Grizzly na lumalabas na ito'y isang pamilya ng 3. Nagpasalamat siya dito dahil sa tulong at nagpatuloy sa pagmanman sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw ay naubos na ang kanyang tubig at nagsimula siyang uminom ng tubig ilog, na naging masama para sa kanya dahil nagkasakit siya sa tiyan at hindi niya magamot ang sakit gamit ang healing magic. Bumalik ang itim na kuneho at dinala siya sa isang lugar sa pagitan ng mga puno. Doon ay nakakita siya ng malinaw at malinis na tubig at uminom. Natuklasan niyang mas mabuti ito kaysa sa dati niyang tubig. Biglang nakaramdam ng takot ang itim na kuneho sa isang bagay at umakyat sa puno. Hinikayat si Usado na umakyat din doon at tiningnan ni Usado ang itim na kuneho na nagpapakita ng takot na ekspresyon at nagtaka kung ano ang kinakatakutan nito. Biglang lumabas ang isang malaking ahas mula sa kagubatan at nagbigay ng nakakakilabot na pakiramdam kay Usado. Pagkatapos makita ang laki nito ay naniniwala siya na kung malapit siya dito ay mapapatay siya agad. Gayunpaman, napagtanto niyang kailangan niyang patayin ang Grand Grizzly at makauwi ng ligtas, kung hindi ay baka matagpuan niya ang malaking ahas at nagdesisyon siyang pumunta sa lokasyon ng mga Grand Grizzlies, ngunit pinigilan siya ng itim na kuneho at ibinunyag na mapanganib na lumabas sa kagubatan habang umuulan. Sumang-ayon ang manggagamot na salamangkero at nagpahinga ng isang araw. Kinabukasan ay narating niya ang lokasyon ng mga Grand Grizzlies ngunit natagpuan niyang patay na sila. Nagtaka siya kung ano ang nangyari sa kanila ngunit nakita niya ang mga marka ng kagat. Naniniwala na ang higanteng ahas ang pumatay sa kanila at ipinaliwanag niya na hindi lang para sa pagkain pinatay ng higanteng ahas ang mga ito, kundi para sa kasiyahan.
Biglang nakita niya ang anak ng Grand Grizzly na lumabas mula sa lupa at nagtaka kung paano ito nakaligtas. Naisip niya ang utos ni Rose na patayin ang isang higanteng grizzly at pagkakita sa isang batang grizzly. Naniwala siyang maaari niyang matapos ang kanyang gawain ngunit nag-atubili matapos makita ang batang grizzly na umiiyak sa tabi ng mga bangkay ng kanyang mga magulang. Ang ating manggagamot na salamangkero ay inihayag na baka dinaan siya sa mahirap na pagsasanay para lamang talunin ang halimaw na ito at para matapos ang misyon na ito, ngunit hindi niya nagustuhan ang nangyari sa mga magulang ng batang grizzly. Kaya doon ay nagpasya siyang bumawi para sa kanilang kamatayan at tumungo sa looban ng kagubatan. Sa kaharian ay bumisita si Nakazuki at Inekami sa headquarters ng rescue squad para makita si Usado. Doon ay sinabi sa kanila nitong na nagsasanay siya sa kagubatan at 10 araw na siyang wala. Sa kabila ng kanilang pagpupumilit, hindi sinabi ng mga bandido sa kanila ang tungkol sa kanyang pagsasanay at umalis sila. Sa daan ay nag-aalala si Kazuki kay Usado at tinanong si Inekami tungkol dito, na ibinunyag na naniniwala siya sa kanya at magiging ayos lang siya sa ilalim ng pamumuno ni Miss Rose at kinabukasan ay kinain ni Usado ang natitira niyang pagkain, at nagtungo sa lokasyon ng higanteng ahas at hiniling sa itim na kuneho na pangunahan ang daan. Pagdating doon ay natakot ang ating manggagamot na salamangkero sa laki ng ahas, subalit nakita niya ang batang grizzly na binubugbog na nito. Sa kabila nito ay naniniwala siyang walang makakatapat sa nakakatakot na hitsura ni Miss Rose at sumugod siya rito gamit ang kanyang sibat. Sinubukan siyang kainin ng ahas, ngunit mabilis siyang umiwas at gumanti sa pamamagitan ng pagtama sa isa sa mga mata nito gamit ang kanyang sibat, bagamat tinamaan siya ng buntot ng ahas. Mabilis siyang nagpagaling at naniwala na kaya niyang harapin ito at muling sumugod siya, at sa pagkakataong ito ay kinagat siya ng ahas sa kanyang kaliwang braso. Kaso ginamit niya ito bilang oportunidad dahil nasa loob na ng bibig nito ang kanyang kamay at ginamit ang kutsilyo sa kanyang kamay para putulin ang loob ng ahas. Biglang nakaramdam siya ng pagkahilo at naisip na baka dahil ito sa lason ng ahas sa kanyang katawan, gayunpaman ay ibinunyag ng ating manggagamot na salamangkero na natukoy na niya kung paano gamutin ang kanyang mga panloob na bahagi, binanggit ang insidente niya sa tiyan sa kagubatan. Pagkatapos ay umakyat siya sa katawan ng ahas kasama ang tulong ng batang grizzly, nahawak naman ang buntot nito gamit ang kanyang mga kamay at tinamaan ito ng isang malakas na suntok na sanhi ng pagbagsak nito sa lupa, at sinimulang tusukin ang sugatang mata nito ng sibat habang hawak ng batang grizzly ang buntot nito. Biglang nagtagumpay ang kanilang kombinasyon at nawalan ng malay ang ahas. Nagpasalamat ang batang grizzly sa kanya sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang pisngi at pagyakap sa kanya. Ngunit sa kanilang gulat, bumangon ang higanteng ahas at lumapit sa kanila. Bago niya sila mapatay, naisip ni Usado si Rose at sinisi ito sa paglalagay sa kanya sa sitwasyong ito, at tinawag itong halimaw, bruto at ogre. Biglang dumating si Rose at lumapag sa bungo ng higanteng ahas, pinatay ito agad at nagtaka si Usado kung bakit nandito siya, at ibinunyag ni Rose na ang itim na kuneho ay alaga niya at pinadala niya ito para bantayan siya. Ibinunyag niya na naghihintay siya sa gilid ng kagubatan kung sakaling may masama na mangyari sa kanya, gayunpaman ay hindi sana siya makialam sa pangyayari subalit nang makita niya ang higanteng ahas ay wala na siyang magawa. Ipinahayag niya na ang higanteng ahas ay isang halimaw na binago ng hukbo ng demonyo at hindi ito matatalo kahit ng mga sigils. Sa kabila nito, nagulat siya na ang higanteng ahas ay nakapatay sa Grand Grizzly na hindi kayang talunin kahit ng elite forces ng kanilang kaharian. Tinanong ni Usado kung bakit siya dinaan sa pagsubok na ito sa kabila ng alam niya ang lakas ng Grand Grizzly, kung saan pinaliwanag ni Rose na hindi niya inaasahan na tatalunan niya ang Grand Grizzly, subalit nais niya lang na makakuha siya ng karanasan sa pakikipaglaban sa mas malakas na kalaban. Bago umalis, hiniling niya kay Usado na dalhin ang batang grizzly kasama niya dahil nagustuhan siya nito, kaso huminto siya at sinabing narinig niya itong tinawag siyang halimaw, bruto at ogre. Binigyan siya ng nakakatakot na tingin habang ipinahayag na hindi siya makakatulog ng maayos ngayong gabi. Pagkarating sa hangganan ng kaharian, ipinaalam ni Rose na karapat-dapat siyang maging kanang kamay niya sa labanan, ibinunyag na ang kanyang katawan ay kayang tiisin ang sakit, pisikal na kakayahan, at hindi matitinag na espiritu na kulang sa ibang dalawang manggagamot. Pagkatapos ay ipinaalam niya na maghanda siya para sa laban dahil malapit nang kumilos ang hukbo ng Demon Lord at sa kastilyo ng Demon Lord,
tinanong ng Demon Lord ang ikatlong commander ng hukbo na si Armyla tungkol sa kanilang paghahanda sa pagsalakay sa Linger Kingdom, kung saan sinabi niya na handa na ang lahat ng kanilang unit, at malapit na silang humakbang papuntang Linger Kingdom. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.